Okay, kabayan, magandang araw pong muli sa inyong lahat, kabayan ko na sumusubaybay ng ating palatuntunang ating alamin. At ito po ay sa ating hangarin na mabigyan po kayo ng mga sariwang paksa at mga balita ukol sa ating kabuhayan dito po sa Pilipinas. Pero siyempre, unahin po muna natin ang ukol sa mga issue na malapit sa damdamin ng mga Pilipino at ito po ay ang ukol sa ating mga pangangailangan sa pagkain, kabayan. Siyempre, first of all, pagkain po ang pinaka-importante sa buhay po ng mga tao. Pagkatapos, ito pong ating kalusugan. Okay, bago po tayo magpasimula, kabayan, hayaan po ninyong mapag-ukulan po ng pansin ito pong mga tanong na ipinadala po sa ating programa. Napakaraming mga tanong at ito po ay isi-synthesize po natin sa isang lupo na lamang po ng mga ideya para iisa na lamang po sapagkat marami po sila ang mga nagtanong sa atin tungkol po sa inyong lingkod, kabayan ko. Okay. Ang isang tanong ay ukol po sa ating pong profesyon, kabayan. Ang nagtanong po sa atin, Ka-Jeric, ikaw ba ay isang agriculturist? Iyon. Naku, ang tanong yan, Hindi naman mahirap sagutin sapagkat kung talagang tutusin, kabayan, ang inyong lingkod, Ka-Jerry Geronimo, ay hindi po nag-aral sa mga paaralan tungkol po sa agrikultura, kabayan. But I have been exposed because of exposure, because of experience. Nasabi nga po ng iba, mas maganda raw po ang experience kaysa po sa mga natututunan sa loob ng silid-aralan, kabayan. Because of experience and exposure sa larangan po ng kabuhayan natin, lalong-lalo na sa pananakakan at pangisdaan, ay masasabi ko pong ako po siguro ay para na rin isang agriculturist, kabayan ko. Okay, ito pong mga bagay na ito ay masasabi po nating napakalaking bagay po sa inyong lingkod. At babalikan po natin ng konti ang karanasan ko, kabayan ko. Alam niyo kung bakit, sapagkat kung talagang tutusin, ang inyong lingkod ay may iba't ibang propesyon na ginagalawan. Una, sa broadcasting. This has always been my work, na simula po nang ako'y pumasok sa radyo, kabayan ko. Broadcaster na po tayo. At pagkatapos, ako po ay isa ring guro, isang nagturo po sa isang kolehiyo. Naging bahagi po ako ng faculty ng Lyceum, naging faculty po ako ng St. Paul's College, Manila. O kaya masasabi natin mayroon din kaugnayan sa pagiging isang broadcaster ang isang nagtuturo, kabayan. Okay, at yan po ay masasabi po natin isa rin pong propesyon na ginagalawan ng inyong lingkod. At masasabi ba natin tayo ay isang agriculturist? Siguro, sabi ko nga, by profession and by exposure, kabayan, through many years of exposure, tayo po ay masasabi natin para na rin isang agriculturist sapagkat dahilan po sa sabihin natin, exposure, napakaraming mga tao, mga kaibigan po natin, mga magsasaka, mangingisda, mga profesional, mga nagtuturo, at saka liit-liitang bahagi po ng mga kababayan po natin sa pananakahan at pangisdaan hanggang sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay nakaugnay ng inyong lingkod. Kaya masasabi natin through experience, through all these years, na humikit kumulang sa 50 taon, ay masasabi po natin tayo ay isang agriculturist. Experience? Well, masasabi po natin kabayan din, at may pagmamalaki natin, ako po ay naging bahagi ng pag-aalaga ng iba't ibang uri ng halaman. Nag-alaga po ako ng baboy, nag-alaga po ako ng manok, nag-alaga po ng kambing, nag-alaga ng isda at mga punong kahoy na namumungahan hanggang sa kasalukuyan ay pinakikinabangan ng inyong lingkod, kabayan. Kaya masasabi po natin mas higit pa sa karanasan ng isang nag-aaral ang naging karanasan ng inyong lingkod. Okay. Naku, napakahabang bahagi ng ating buhay ang maikukwento po natin, but that is another story for me to tell you, kabayan, sa ating programa. Okay. Ito pong sinynthesize po natin na mga tanong tungkol po sa, sabi nung isa, if you were the Secretary of Agriculture, at isa po naman, ang nagsabi rin,
kung ikaw ay tatanungin kung ano ang magagawa mong tulong sa ating mga maliliit na magsasaka at yung pong mga mangingisda magsasaka, lalo't higit sa ating mga rice farmers, ano ang gagawin mo, Ka Cherry? Okay, kabayan ko. Ang ating pong sasagutin dito, ang isasagot po natin dito ay mga bahagi po ng mga nakikita mo nating nagaganap sa ating bansa sa ngayon. Mainit po ang paksa ukol sa bigas, kabayan. Alam po ninyo, ang ilan sa mga pangunahing pagkain ng mga Pilipino, kung hindi ba ng bigas ay mais, kasama ang mais, sapagkat sa katimugan ng ating bansa, staple cereal po ang mais o corn, kabayan. Pero ang mas mainit na paksa ay ang ukol po sa bigas, kabayan. Okay, unahin po natin ang issue ukol sa bigas. At yan po ay isang bahagi ng ating maisasagot sa mga tanong. Napakarami. Synthesize po natin itong mga tanong na ito into a coherent body of answers, kabayan. Ano po? Unahin natin ang tungkol po sa bigas. Sa ngayong, kabayan, nakikita po natin na problematic ang ukol sa bigas. Kamakailan ay napabalitang ang bigas ng bansa sa imbakan di umano ay pang 2 araw na lamang po. Di umano, kabayan. No? Kaya ang solusyon di umano ay importasyon, kabayan. Naku, napakaikling panahon na masasabi po natin sa ngayon na 2 araw na lamang po ang natitira sa ating imbakan ng mga bigas. Tapos, naglabas na uli ng balita ang Department of Agriculture na may sapat tayong bigas hanggang sa anihan ng butil. Ang tanong ko, ano ba talaga? Ano pa talaga ang dapat nating paniwalaan, kabayan? Sapagkat ang mga nagsasalita po ay mga pinuno sa Department of Agriculture, kabayan. Hindi Pangulo ito, hindi Pangulo ang tinutukoy natin, kung hindi yung mga naatangan ng kapangyarihan at naatangan po ng mga bagay na dapat na ibahagi sa kanilang tungkulin, kabayan. These are the so-called, sa Tagalog po, anino ng ating Pangulo sapagkat being the President, he is also the Secretary of Agriculture. Alter ego po sila ng Pangulo. When we say alter ego, parang sila na rin po ang sekretaryo, parang sila na rin po ang Pangulo na gumagawa po ng mga polisiya at mga patakaran para po sa ating mga ginagalaw na palatuntunang pangkabuhayan. Okay. Ang ating pong natanggap na balita, medyo nakalilito po, kabayan. Pero sa atin, ang kailangang malaman ng sambayanang Pilipino kung talagang may sapat na bigas po tayo. Okay, balikan po natin ang mga usapan kung paano magkakaroon ng solusyon ang kakulangan ng butil sa panahon na talagang kailangan ito sa ating mga pamilihan, kabayan. Alam nyo, there was a very ticklish issue na pinag-usapan sa ating bansa. Ano po? At ito po ay may kaugnayan po. Kung babalikan po natin, may kaugnayan ito sa pagkakapasa ng tinatawag na Rice Tarification Law, RTL, kabayan. Sabi ng mga nagpasa nito ay malaking tulong ito sa mga farmers at mga consumers. Alam niyo kung sino ang nanguna ukol sa pagpasa ng RTL? Ito po ay sa Kongreso, kabayan. At naririyan ang mga taong gumagalaw upang ito po ay maipasa sa Kongreso, kabayan. Hindi na po natin babagitin ang kanilang mga pangalan pero ito po ay kanilang ipinasa. Ang atin namang, kabayan, kung talagang tutuusin, ang mga tanong sa kabilang dako ay ito ba ay nakabubuti at makabubuti sa ating pangkalahatan, lalong-lalo na sa farming sector, lalong-lalo na ang mga nagtatanim po ng palay, sapagkat yung rice tarification law ay sinasabi po nila na makatutulong sa pangkalahatan, kabayan. Subalit ang nakikita po natin, there are disadvantages that outweigh ang advantages naman kung ang pag-uusapan natin ay ang agriculture sector. Alam niyo, kabayan, medyo bias po tayo sa agriculture sapagkat yan ang ginagalawan po ng ating palatuntunang ating alamin. And I would like to emphasize na ito yung mga bagay na sa palagay ko dapat na maging bahagi din ng kasagutan natin sa ating mga tanong na tinanggap kung ano ang magagawa natin para matulungan natin ang farming sector, kabayan. Okay, balikan po natin ang pagkakapasa ng Rice Tarification Law. Sabi po ng nagpasa nito ay napakalaking tulong, quote and quote, unquote,
sa mga farmers at mga consumer. At ito po ay sa mga bagay na may kaugnayan po sa kanila sa mga farmers sa pagbebenta ng kanilang mga produkto at sa mga consumer ay sa pagkakaroon ng halaga, magandang halaga ng kanilang perang gagastusin kung ang pag-uusapan po natin ay ang mga consumer products, kabayan. Sa kabilang dako ay nasabi pong hindi makabubuti ang RTL sa mga farmer lalo na sa mga palay raiser, kabayan. Sabi ng mga nagpasa nito, ito'y makatutulong sa mga farmers at ang una, it will reduce the price of rice. Pero sabi po ng mga samahan ng mga farmers, ng mga farmers organization, hindi po nangyari ang pagbaba po ng presyo nang pumasa po ang RTL, kabayan. At yan po ay nakikita naman natin, kabayan ko. Hindi po ako ang nagsasabi niya. Kung hindi, yung pong mga nagsasabi nito ay yung pong naapektuhan ng nasabing batas. Sa totoo lang, kabayan, tutol po ang ating alamin sa pagkakapasa ng Rice Tarification Law. Sa tingin ko ay hindi pa handa ang Pilipinas ukol po dito at hindi pa handa ang agricultural sector sapagkat bakit, kabayan, nasabi ko hindi pa handa? We haven't yet the reach of that point na pwede tayong lumaban, kabayan ko, sa ibang bansa, lalong-lalo na ang mga mayayamang bansa na talagang mamumunini ko. Ang pag-uusapan po natin ay yung pagbubukas ng ating pintuan tungkol po sa mga produktong papasok sa ating bansa na medyo mababa po ang buwis o sila po'y malaya makapapasok dito. Hindi buwis ang pinag-uusapan, kabayan. Ipagpaumanhin po ninyo. Okay, maraming dapat na gawing pagbabago sa agri-fishery sector at ang dapat na manguna, sino? Ay ang ating gobyerno. Kasama po ang Kongreso. We have to put in place ang mga programang makatutulong sa agri-fishery sector. Ang mga motherhood statements na sinasabi po natin ay 1. To modernize the sector. To make available all the time ang tubig irigasyon within the reach of the farming sector at ang mahalaga, pondong makatutulong habang mahirap pa ang nasabing sektor, kabayan. Yan po ay bahagi na rin po ng kaisipan ng ating palatuntunang ating alamin. Sapagkat kung tutusin, sabi nga po ng iba, ay napakahirap ng ating mga magsasaka. Bakit mahirap? Sapagkat kulang po sila sa ayuda, kabayan. Huwag nating sabihin na tinutulungan natin sila. Hindi po ganyan ang pagtulong na ating binabanggit. Ang pagtulong na sinasabi po natin, kinakailangang magkaroon ng national program na ito po ay sasakop sa lahat ng mga bagay na ginagalawan at gagamitin ng ating mga magsasaka o yung mga kababayan po natin nasa farming and fishery sector, kabayan. At ipagbigay halimbawa po natin, kabayan. Una, tubig irigasyon within the reach of the farming sector at ang mahalaga, pondo na makatutulong habang mahirap pa ang nasabing sektor. Bakit nasabi nating mahirap? Talagang mahirap, kabayan eh. Alam nyo, meron pong mga nagsasabi na tumatanda ang ating mga magsasaka. Tumatanda po ang ating mga farmers at kinakailangan natin, we have to have a new generation of farmers. Naku naman, napakadaling sabihin yan, kabayan. Alam po ba ninyo na marami tayong nakausap ng mga magsasaka na halos 90 anyos na pero gusto pa rin po nilang magsaka, gusto pa rin po nilang naroon sila sa kanilang bukid upang mapangalagaan po nila ang produksyon ng mga bagay na kagaya po ng bigas at mais, mga gulay at iba't ibang mga uri ng halaman na pakikinabangan po ng sambayanang Pilipino. Yan po ay masasabi nating napakadaling sabihin, kabayan. Okay, ang Rice Tarification Law for one ay hindi pa handa sa kalagayan ng mga magsasaka. Dapat, kabayan, inisip yan ng mga nasa Kongreso. Ito po naman ay payong kapatid, kabayan. Dapat sana inisip ninyo kung paano matutulungan ang mga magsasaka at mga mangingisda. At nasabi nga po ninyo, makatutulong sa ating mga consumer. Alam po ba ninyo na ang mga farmer natin, ang mga fisher folk natin ay mga consumer din, kabayan ko. At yan po ay talagang nasa sa isip po nila na kapag sila ay mahirap, apektado pa rin sila ng mga batas na hindi makatutulong ng malaki. Ako, sinasabi ko, kabayan, hindi po ako sanghayon pero naririyan niya, kabayan. Alam po ninyo, may nagtanong po sa ating alamin. At siguro frustrated na rin po.
Ano ang magagawa po natin para sa ating mga magsasaka? Napakadaming mga ideya na pwede po nating banggitin dito, pero kabayan, isa-isahin po natin, and that point will be another story for the coming days, kabayan. Okay. Alam po ninyo, kabayan, kung talagang pag-uukulan ng panahon at pansin ng mga problema tulad ng bigas at mais, may solusyon pong lahat. Sabi nga, for every problem, there is always a solution. Unahin natin ang produksyon at presyo ng bigas. Layo tayo sa RTL, kabayan. Nandiyan na ang mga bagay na ating nakita. Nakapangyari na ito, kabayan. Kung talagang tutulong ang ating gobyerno sa mga farmers at damay na ang mga Pilipino sa pangkahalatan, ay isipin nilang siguro, at ito po ay parang kaisipan ko rin, kabayan ko, at nakuha ko rin po sa ilang grupo, na siguro i-amend, susugan natin, o kaya alisin, o isuspend ang implementation ng nasabing batas. Pero parang naghihintay tayo ng mahirap na mangyaring hindi naman pwedeng maganap sa lalong madaling panahon. Ang sagot ko doon sa mga nagtanong kung paano natin matutulungan ang mga mahihirap na mga farmers, well, sa bigas, balik tayo ng kaunti sa NFA. Alam niyo, kabayan, dati-dati ang NFA nakapag-i-import po ng bigas. Ano po? Nasa mandato nila po yan. Pero because of the RTL, nawala po sa kanilang mandato na makapag-import at naibigay po yan sa pribadong sektor. Bakit tayo tutol na hindi naman natin tinututulan na magnegosyo ang mga kababayan po natin na nasa private sector na mag-import po ng bigas? Pero alam po ninyo, and let's face it, kabayan, ang mga importer, ang mga nasa labas ng farming sector, siyempre ang uunahin niya kung paano sila tutubo, kabayan ko, at kung paano tutubo ng malaki. At hindi maiiwasan niya sapagkat negosyo yung kabayan. Balikan po natin yung mandate po ng NFA. Ang mandate na lang po nila ay bumili ng bigas sa ating mga farmers. Dito, ilang porsyento lamang po ang kanilang binibili. Di umano, kabayan, parang narinig ko noong 15% lamang. Pero alam po ninyo, sa panahon ng dating Pangulong Marcos Sr., nung maging panauhin po siya sa programa kung pulong-pulong sa kaunlaran, natanong po kung okay sa kanya na bilhin lahat ang produktong bigas sa ating mga farmers. Ang sagot, hindi po mahaba. Pwede. And from there, siguro naisip po natin na pwedeng gawin ng ating gobyerno. Kung 100% ang produksyon, kabayan, ang pupuntahan po ng gobyerno, through NFA, kung bibilin po lahat ng NFA, siyempre mangangahulugan to ng napakalaking pondo. Pero ano ba naman yung pondo na yan, kabayan? Kailangan dito, ang pondong yan talagang bilyong piso, kabayan. Pero bilyong piso rin po ang ginagastos po natin sa ibang mga pamamaraan, kabayan. At bilyong piso rin po ang nawawala sa ating kaban kung talagang tutusin. Kailangan po dito, pondo, imbakan ng mga modernong paglalagakan po ng bigas. Sabi nga po ng Pangulo, kinakailangan magtatag tayo ng mga silos, kabayan, and that is a move in the right direction, kabayan. At mga dryer po, pagpapatuyo ng palay, sapagkat kailangan po nating makuha ang tamang tuyo ng palay na pwedeng umabot ng ilang taon ang butil sa mga imbakan. Alam po ba ninyo, kabayan, nabasa ko at naging bahagi po ng interview ko sa isang mataas na pinuno ng isang departamento sa ibang bansa na sabi niya, alam mo, Tagalogin natin, alam mo, Kajeri, ang bigas ay pwedeng tumagal ng ilang taon kung talagang tutusin. At yan po kung tama ang pagkakatuyo nito. At kung kayo ay mayroong silos, kabayan. Alam niyo, sa mga imbakan, pwede rin yan. Pero kinakailangan i-modernize po natin ang mga imbakan po ng butil na kagaya po ng bigas. At sabi nga po natin, dito kakailangan natin ng pondo. At nabanggit ka ng Presidente na kinakailangan magtayo ng silos para po sa mga butil, kabayan, at yan po ay tama. Sa palagay ko ay hindi po problemang maglaan ng pera ang gobyerno kung talagang gugustuhin. Sapagkat kapag nasa sa isip po natin ng sambayan ng Pilipino, pwede po nating maisagawa yan. Marami nga tayong pinaglalaan ng pondo, kabayan. Dito pa kaya sa pagkain ng hindi po natin maisip. Sabihan po ang mga farmers na hindi na dapat dumaan sa mga traders ang bilihan po ng bigas.
at kausapin din po natin ang mga traders, kabayan, kasi may mga kaya naman sa buhay ang mga iyan at pailaan na lang natin sa gobyerno idaan ang mga bigas na atin pong kukunin dapat bibili po sa kanila ng direktamente. Tapos sa retail o bentahan, para sa mga consumers, dito papasok ang balak ng gobyerno na mas mababang presyo po ng bigas. Pero ang isa sa mga bagay na ating nakita rito, kabayan, hindi po natin kaagad-agad ma-attain yung sinasabi po natin 20 pesos per kilo, kabayan. Pero magagawa po natin kapag ka ang mga farmers po, kabayan, ay na talagang nagkaroon po ng pagkakataon na makuha po nila ang presyong kailangan pong ibigay sa kanila sa palay na kanilang ipagbibili, matutuwa po ang mga iyan, kabayan. Baka sa tuwa po nila, sa halip na halimbawa kikita po sila ng 5 piso, baka sa tuwa po nila, ibaba po nila ng kaunti ang kanilang presyo para makatulong po sa buong sambayan ng Pilipino, kabayan. At yan po ay isang bagay na hindi po natin nakikita pa pero pwedeng mangyari. Okay, balik tayo sa produksyon ng palay. Ang mga kailangan gamit, mechanization na naumpisahan na ng gobyerno, kabayan. Okay, sa mechanization, why don't we give enough subsidy and assistance sa field mech, kabayan? Ang question dito, kaya ba nila? Kaya po, kabayan ko, sapagkat yung mga prototype na gagawin po nila, sa palagay ko, makakapantay po yan sa mga nakikita po nating mga produktong makinarya na nanggagaling po sa ibang bansa. Napakaraming matatalinong Pilipino. At yan po, kung may prototype tayo, maipapasa po sa mga organized groups of yung mga gumagawa po ng mga finished products. Baka po sa kagandahan po ng nasabing programa, tutulong din po ang mga ito at magbibigay po ng mababang presyo sa mga makinarya na kanilang gagawin at ipagbibili sa ating mga magsasaka. Well, that is another story, kabayan. Sa butil, seeds, kabayan, butil po ng bigas. Kinakailangan sa mga panahon ito, i-subsidize muna natin, kabayan ko. Sapagkat yan po papasok ang gobyerno sapagkat hindi naman kamahalan sapagkat we had the field rice. May mga kumpanya rito na nagbebenta po ng mga production seeds, kabayan. Rice seeds dating gagamitin. Kagaya po ng mga ordinaryo, yung mga sinasabi po nating heirloom rice seeds, kabayan. O kaya yung tinatawag po natin mga hybrid. Pwedeng mapagkaisahan po yan, matulungan po tayo na mababa po nila ang presyo ng mga ito. Okay, sa fertilizer na mura, may nabalitaan ako, kabayan, na nag-o-offer po ang China, kung talagang totoo, nag-o-offer ang China na kaya nilang mag-supply ng abono sa murang halaga sa Pilipinas. Bakit hindi po natin tanggapin ito, kabayan? Let's forget about yung mga geographical problem po dito sa bahaging ito ng Pilipinas sapagkat sabi nga po nung isa nagsusulat we have to be geographically close to the people within our area, within our region. At ang binabanggit po ay ang Asya, kabayan. Sapagkat tayo po ay mga Asyano, dapat magkatulong-tulungan ang mga bansang naririto po sa Asya, kabayan. At ito pong offer ng China, kung totoo man ito, ay sa murang halaga, tanggapin po natin, huwag po nating tanggihan ang mga ganitong offer. At ang ukol naman sa increased production at hectarage na taniman ng palay, alam nyo, mayroon ding solusyon, kabayan, sa tubig. May solusyon din tayo sa panahon ng tag-init, kabayan. May mga solusyon tayo na iisip, kabayan, at ito po ay bahagi ng mga bagay na ating po pag-uusapan sa ating palatuntunan. At kinakailangan ito po ay dapat na mangyari sa mga darating na panahon sapagkat ito po ay makatutulong sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na ang ating pong mga magsasaka, kabayan. Okay, nabanggit po sa huling bahagi po ng ating mga ulat, kung nabasa po ninyo, ito medyo very sensitive. Kung nabasa po ninyo ang ukol sa ginawa ng isang tagapayo, ng isang pharaoh, merong tagapagpayo ang isang pharaoh. Parang sinasabi nating food security advisor ng mga panahon ngayon, na nakasulat po sa Biblia. Dahil daw magkakaroon ng famine o taggutom, nagpayo po siya ng mga paraan sa pharaoh para
ito po ay malusutan po nila at makapag-imbak sila ng pagkain na tatagal ng ilang taon at naisagawa po ng nasabing tagapayo ng food security ng nasabing Pharaoh, kabayan. At nailigtas po ang nasabing bansa sa tagutom at nakaraos po ang nasabing bansa sa mga kahirapang maaaring dumatal sa kanila kung hindi po nagbigay ng payo ang nasabing tao, kabayan. Read the Bible, kabayan. Sabi nga po ng isa, you will be very close to the Holy Spirit kapag ka nagbasa kayo ng Biblia, kabayan. Another instance, kabayan, kung hindi nyo alam, dati po ang isang bansa nakapo sa tubig para po sa tao at sa produksyon ng pagkain, kabayan, sa kanilang bansa, ipinag-utos ng kanilang dating presidente na gumawa ng isang mahabang pipeline, kabayan. 1,000 kilometro mula po sa pagkukunan tubig papunta sa mga lugar na kailangan po ang nasabing produkto. At nalutas ang nasabing problema nila sa tubig na bigyan po ng tubig ang mga nagkukulang at nangangailangan nito, at yun po ay nakaraos sila ng ilang panahon. Kaya lang, nawala po ang nasabing Pangulo at nahinto rin ang nasabing proyekto, kabayan. Dito po sa atin, masasabi po natin ang palatuntunang ating alamin ay mayroon pong solusyon tungkol po sa tubig, kabayan. Ang solusyon ay ang bigay na biyaya ng ating Panginoong lumikha. We are so rich a country that others are trying to control us na hindi dapat mangyari, kabayan. Sapagkat masasabi po natin, tayo pong mga Pilipino muna ang manguna, bago po ang iba. Okay, yan po ay bahagi ng ating mga kasagutan sa mga tanong tungkol po sa anong pwedeng gawin po natin para sa ating mga magsasaka. Alam po ninyo, nahihili po ang ating programang ating alamin sapagkat napakaraming solusyon, napakaraming programa na pwede po nating isagawa para mairaos po natin ang ating bansa sa mga bagay, sa mga problemang ating pong kinakaharap. At ang unang-unang dapat nating pagkukulan ng pansin ay ang pagkain para sa buong sambayan ng Pilipino, kabayan. Yan po ang adhikain ng ating palatuntunang ating alamin at mananatili po tayong gabay at susubaybay sa mga pangyayaring ito na nagaganap dito po sa ating bansa. At susubaybayan po natin ang bawat kilos at galaw ng ating gobyerno para maibahagi po natin sa sambayan ng Pilipino kung ano ang dapat na isagawa kung tayo po itutol o kung tayo sang-ayon sa mga ginagawa po nila. Pero ang masasabi ko, halimbawa sa ating Kongreso, sana, ewan ko, ayokong kayo'y pangunahan, pero sana isaisip muna ninyo ang pangangailangan at kapakanan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na ng mga maliliit. Sapagkat, kabayan ko, sila po ay sa higit sa lahat nangangailangan ng inyong tulong. Kalimutan na po muna natin ang ating mga pansariling bagay na iniisipan po. Sapagkat sabi nga po ng isang yumaong kaibigan po ng ating palatuntunang ating alamin, alam mo ka Jerry, ang dapat na unahin natin dito sa Pilipinas ay ang ukol sa produksyon ng pagkain. Sapagkat naririyan ang pinakapunot dulo ng buhay ng tao, pagkain at tubig. At yan sa palagay ko, dapat na maging panuntunan ng mga kababayan po nating namumuno sa ating bansa, mula po sa Pangulo, sa Kongreso, sa mga LGU, sa mga kababayan po natin sa iba't ibang dako ng ating bansa. Okay, yan po kabayan ay bahagi ng ating pong mga kasagutan sa mga tanong na ating pong tinanggap sa palatuntunang ating alamin. At kung anong magagawa po ng ating programa, sabi ko nga, that will be a different story to tell, kabayan, from my end. Okay, kabayan, kung sakasakali po na mayroon pa kayong dapat na itanong at dapat na malaman at kung kaya po nating sagutin, ay ibabahagi po natin sa ating palatuntunang ating alamin. Subaybayan po ninyo ang ating programa. Mag-subscribe po kayo sa ating Alamin Official, kabayan. At isama po ninyo sa inyong talaan sa tuwi-tuwi na ang ating live presentation sa Facebook at ang ating pong ginagawang paminsan-minsan po ay pagbibigay ng mga anunsyo at mga bagay kaalaman sa ating palatuntunang ating alamin. Okay, kabayan? Ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Geronimo, muli pong nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. At masasabi po nating
Ang buong sambayan ng Pilipino ay umaasa po na sana po ay tulungan po tayo. Magkaroon po tayo ng blessings from the top. Ano po? Sa ating pong lumikhang Panginoong Diyos para po tayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.